Yung rule of law, natutwist yan eh. Madaling iwas-iwas yung madaling iwas-iwas yung salitang rule of law when it's convenient for them. Walang ganyan sa ordinaryong Pilipino tsaka sa mga gawa, hindi naman nag-a-apply yan eh. Rule of law only applies to those in power. Paano mo masasabihin na lahat tayo pantay-pantay may human rights kung yung mismong mekanismo ng institusyon ng gobyernong ito, ng estadong to, ay hindi accessible sa 90% ng tao? Kaya naman pala niya i-mobilize yung buong gobyerno to address quote-unquote threat, political threat for that matter kay BP. Ba't di niya kayang i-mobilize ang gobyerno para sugpuin itong iba't ibang threat na dinaranas din ng ng ordinaryong Pilipino? Putang ina nung panahon ni Digong, lahat sila pumapalakpak. Then merong isang politiko na darating na ako yung magsusolve nito. Kailangan ako lang. Yan ang mangyayari ngayon dyan, yung parang yung angle ngayon nila, yung pinupunta na dun sa mga supposed enemies ng isang politiko na nakapromise sa kanila ng ganong klaseng issues. Bakit ba tayo natatakot na sabihin kurakot lahat yan? Bakit ba tayo natatakot na sabihin lahat yan may problema? Lutasin ang problema ng bayan, hindi ng mga trapo at kawatan. Luzon, Visayas, Mindanao. So, yan. Welcome kayo sa aming studio. Ako, galing pa ako. Share nyo muna. Bagong ano natin, bagong format na ano. New form. Mga nandyan sa live. Live and share. Like and share. Live and share. Ilan na viewers ng live? 0. May dalawa pa rin? Baka tayo lang yan, ha? Hindi ako naman. Yung isa ako, isa si Mark. Hindi ako yung lao. Puta, ang dami. Experiment. The key to success is experimentation. Is lots of money. Lots of money and being a nepo baby. Ayun. Connections, yan network. ang key to success. Yan. Pag pinanganak ang mahirap, wala ka ng pag-asa. Papangat yung spawn point mo, no? Ha? Yung spawn Spawn point. Gagawin na. May ganong sino ba itong content creator na to? Sino? Nagsabi niya yung Pilipinas Worst spawn point. Hardest difficulty yung Pilipinas. Hindi pa hardest Pilipinas. Hardest server. Hardest server. Punta ka na, nag-spawn ako sa Pilipinas. Sabi niya. Ay, kausap ko na si Boss Liam. Talaga? Boss Liam, I love you. Puta, idol yun. Idol niya daw ako eh. Sabi ko, idol kita. Talaga? Saan mo nakusap? Sa TikTok. Nagpaluan kami. Sabi ko, puta, Boss Liam. Sabi ko, makita-kits kami. Sinin na lang ako, Boss Liam. Taga yun eh? Taga Alabang. Puntahan kaya natin. Sabi ko, kita tayo, Boss Liam. Tapos hindi na nag-respond. Sinin na lang ako. Sinilson ka. May isa pa nakausap ko na. Sila? Si Chairman. Si Chairman. Sinong chairman? Chairman! Boss Chairman! Sinong chairman? Si Chairman! Yung rin, nagko-komentary din sa buhay. Maganda yun. Parang si Renan, si Chairman, si Boss Liam. Ayan. Trifecta yan. Trifecta ng kagaguhan. Dapat pagsama-samahin natin sila dito. Imbitahan natin sila. Boss, open invitation sa mga... Try mo rin si Paulo. Sino? Si Paulo. Hindi ko kilala si Paulo. Si Derek ang dun. Sino Paulo? Bibigyan na siya ng mga social commentary. Pero di ko in-expect. Ayun, si Mayor. Pero maano na yun eh. Sikat na talaga yung si Mayor TV ata eh. Hindi ako masyado involved sa local content creators eh. Very western yung algorithm ko sa Sabi ko, tagal na kitang pinapanood, solid. Sabi ko kay Boss Liam. Hala, puro kalokohan ako, haha, pero salamat. Pota solid nga sabi ko kay Boss Liam. Kita-kits soon, Boss Liam. Sin. Pakyo ka, abis siguro ni Liam. Nagpa-follow na ako dyan kay Liam. Siguro mga 30,000 pa lang siya. Tapos isa pa lang account niya. Kasi may Boss Liam 1, Boss Liam 2. Yung ngayon ata niya pangalan Villain Liam. Bakit nire-report ba yung mga account? Lagi na report. Kasi puro siya kalokohan eh. Pero common sense na mga kalokohan.
Mga hindi mo napapansin na out in the open na ano, parang deconstruction nga eh. Si Chairman. Ito si Chairman, imbitahan natin. Paborito kong video ni Liam yung may nagtanong sa kanya, bakit daw mabaho ang tae? Bakit? Ginawa daw ng Diyos na mabaho yung tae kasi mabango daw yun. Hindi kakainin daw ulit. Ayun, mga ganun, di ba? Tama naman. Ano yan? Kaya daw ganun. Hindi, yan ang thought process ng mga ordinaryong Pilipino. Witty. No? Ano sa witty? Sobrang witty. Pagdating talaga yung mga Pilipino sa kalokohan, number 1 talaga tayo. Yan ganun naman eh. Hindi, totoo naman eh. It's a good thing nga eh. Diba? Sige, pero ano bang topic natin ngayon na? Anong gusto yung pag-usapan? Ah, Free-flowing lang po ulit tayo ha. Free-flowing dahil nga Aba, like ewan, no last episode. ewan ko sa inyo, kakagaling ko lang sa Somewhere above. Ako somewhere below ako eh. Ako, summer middle lang. Saan ka magaling? Galing trabaho. Trabaho. Grabe kasi yung traffic. Nakakainis. Hindi ako nakapag-bike tapos sobrang lala ng commute. Buha kang in Hindi, holiday na kasi. Kahit hindi holiday. Traffic na. Kahit hindi holiday, nandyan yan. Kaya di ba late, tama ang mga mall, late na magbukas. Anong oras? 11 a.m. na. Dahil? Ewan ko, di ko rin. Hindi, alam ko, 11 a.m. Kasi nag-mall ako nung nakaraan eh. Bibili ako ng, kasi ubos na damit eh. Ay po, hindi naglalaba, nagbibili. Gago, naglalaba ako. Ano yan, magaling ako magkusot ng damit. Tapos 11 a.m., alas 10 nandun na ako eh. Kasi may lakad pa ako. Hindi pa bukas daw, 11 pa daw. Baka siguro weekend, dahil weekend. Siguro. Pero saan mall ba yan? Ha? Saan mall? Diyan lang sa malapit sa sa Marcos, Ayala, Feliz. Ayala, Philly. So may... Holiday rush na. Pero ilang araw na nga lang, napis ko no? 28 days? Tama ba? Dito ka pa sa amin nagtanong. Hindi ako nagbibilang, wala naman ako. Hindi, 28 days ang bilis ka ng 2024 eh. Oo nga eh. Grabe. Pag-uusapan natin, ako kakarating ko lang eh. Hindi, actually, kaya tayo nag-live. Dahil nga, nagte-taping kasi kami, tapos nagla-live din. Ayun. Kasi nga, ang turnaround time na nga ng natin, ng taping, mga 8 to 9 days. Oo. Ang daming nangyari ngayong linggo Kaya nga eh. Ano nga ba mga nangyari ngayong linggo, Mark? Putang ina, cinematic universe. Cinematic universe ka nangyayari sa politika Sa natin Pilipinas, ngayon, no? Una, may death threats na. Tapos si BBM nagbigay na ng statement, no? Statement niya, no? Tangin ng statement Sino niya. ba yung ni Sara Duterte, yung Chief of Staff? Chief of Staff? Si Lopez. Si no? Atty. Diba? Lopez. Nagkasakit bigla. Zuleika. Nag-umpisa yan doon eh, di ba? Pinakontempt si Atty. Tapos Lopez. dinala sa correction. Hindi, nas nakakulong siya sa Congress. Tapos, in Dinala sa the middle of the night, nag-order ang House, ilipat daw siya sa Women's Correctional. O dito, Pero may, ewan ko, nabasa ko to, di ko alam kung totoo kay may post si Montulpo ata yun. Ewan ko totoo, nag-iintriga lang Mag-shota daw si Sara Duterte at Yun saka nga. yung Zuleika Lopez. Balibat- Daw bali-balita. Nakita ko sa post ni Montulpo. Alam mo naman yung mga tulpo eh, parang ano lang din, marites. Magjowa? Daw. Ang jowa daw, kaya to the rescue daw si Daw. Kaya daw sobrang na si Sara si Sara, sobrang naapektuhan. Kasi nga daw, parang inatake na yung niya. Pero may iba-ibang Close sa kanya. may iba-ibang theories eh. Yung isang theory naman, puputak na daw kasi si Lopez. si Lopez, kaya to the rescue. Hindi, pagka yun, nagipit na todo, nakulong mo talaga na baka yun nga ang Tapos kanina may nabasa ako, may isa pang theory. Ano yun? Kaya nandun si BP Sara daw sa sa Congress kasi may yung assassination plot. Oo. Buta totoo kaya yun? Ewan ko kung ano lang kaking ko yan eh. Pero magulo politika ngayon. Pero mga nakikita ko narrative ng mga supporters ng mga Duterte dyan, yung parang napaka-noble daw ni Sara Duterte kasi di niya iniiwanan yung kanyang mga tao. Parang sundalo daw. Ganun daw dapat ang leader. Hindi, yun talaga ang gusto niyang ipakita. Oo, yun talaga. Kaya nga, may video doon sa veterans, para siya sabihan ni Duterte, si Sara, si General Torre, na parang payagang papasukin yung mga camera doon sa veterans. Oo, nakita ko diba, yun. nakita mo yun? Parang may Bakit pala siya napunta parang sa may veterans? scene na ginagawa eh. May scene na Hindi, ginagawa. tapos yung sa ospital mismo, parang yung video nakaganon. Parang hindi pa nila alam na rolling na. Tapos si Sara Duterte nasa gilid lang. Tapos parang
may nagsabi bigla, ma'am, doon ka para kita ng camera. Yung Ah. bago yumakap si Lopez na ano. Hindi ko alam yan. Meron ganun Nasa na. TikTok Maraming yun. kumakalat. Sobrang active ngayon lahat ng mga trolls sa Facebook ng magkabilang panig. Sobra. Puta, bangasan na eh. Bangasan. Bangasan nila yun eh. Away nila yun eh. Yung ano ko, video ko nga eh. Tinatag na naman ako na kung ano-ano eh. Tapos nasa EDSA sila ngayon. EDSA. EDSA sa Shrine. ano? EDSA Shrine. Yung May- mga- Ngayon. Ngayon. Kagabi pa. May nagsabi nga, may nag-report eh. Sa kung saan nireport yun na ang dami daw vlogger. yan ang Doon makabagong sa- ano ngayon eh. Forma ng ano eh, pakikipaglaban eh. Mga Online. vlogger online. Pero anong take nyo dyan sa awayan ng ni Sara at saka ni BBM? Meron na akong video pero si Mark gusto ko mapakinggan si Mark. Ikaw daw muna, Mark. May video na kasi ako dyan eh. Ano ba mo sa video mo? Panoorin mo na lang. Para dagdag views. Hindi nanonood. 3 million na, 3.1 million. Ikaw, Mark, ano bang ano mo dyan? Actually, pag nakikita ko yung issue ni Sara Duterte at BBM, parang it's all about their Doon ka daw tingin, no? Sabi mo. Mamaya, pag titingin ka doon sa camera. It's all about their political interest naman talaga yun. In the first place, bakit ba talaga sila nagkaroon ng unity team? Kasi alam nilang di sila mananalo kay Lenny Robredo. Si BBM di siya mananalo kay Lenny Robredo. Kaya nga yung narrative, di ba? Wala kang utang na loob kay Sara Duterte. Kung di ka niya tinandeman, talo ka kay Lenny. Ayun yung belief mo na ano? Pag di sila nag-unit team, talo sila kay... May mas malaking chance manalo si Lenny pag kalaban lang niya si BBM, pag walang Sara Duterte. Pero kung tumakbo si Sara Duterte kasi that time, mahati talaga yung boto ni BBM. Kasi ganun yung parang Solid South solid, siya eh. solid south eh. Yan ang narrative ng mga Duterte. Mm. Diba? Yun yung pinaka-effective eh, yung concept ng utang na loob, kumbaga. Kasi di ba parang sa atin, kung may ginawa kang mabuti sa isang tao, kahit sabihin niyang wala ka dapat isole, pero deep inside, kailangan may, parang you owe me a favor. Parang ganun yung sa Pilipino eh. Kaya yung napaka-effective ng ganong klaseng propaganda pagdating sa Filipino politics, yung mga simpleng konsepto ng utang na loob, ganyan. Kaya nga yung mga ayuda, binaba siya si BBM, di ba? Puro ayuda, wala ka lamang ginagawa infrastruktura. Sino daw walang utang na loob? Si BBM. May Deal? may deal. Actually, kasama daw sa deal, may deal daw pati yung helicopter, presidential helicopter, si Sara gagamit. Siya mismo ni Sara Duterte. Na para sa akin, napaka-petty. Kaya nga. Napaka-petty. Parang, paghatian natin tong tapos hinihingi niya di ba, Department of National Defense sa secretary, tapos hindi binigay sa kanya. Binibigay sa kanya DepEd. So, simulat sa pool pa lang talaga may na sila. May rift na. Mga dealings nila, kala nila sa kanila eh, no? Kala mo pera nila. Kala mo helicopter Kala niya, mo no? pera nila. Parang sa kanila Pilipinas eh, no? Hindi, pag nanalo tayo, akin tong ano. Nagulat nga rin ako, parang walang gumagawa ng narrative o propaganda na kaya lang in-approve yung confidential funds ni Sara Duterte para lang sa mga hearings ngayon. Yung parang sobrang Ganon? Parang pinainan lang. parang pinainan lang para Conspiracy theory yan. Di ba? Sinagugulat niya ako bakit walang gumagawa ng ganong klaseng narrative. Kasi parang pag inisip mo, di ba? Inaprubahan lang ba yan para lang atakihin siya ngayon? Hindi, meron naman na kasi talagang confidential funds sa mga agencies. Pero bakit na-highlight yung sa DepEd? Kaya yun. Nasa video ko, panoorin mo yung video. Lahat may ang Office of the President, ang confidential 10 fund, billion. parang 4.5 billion. 4.5 putang. Sa Malacanang lang yun sa Office of the President. Iba, yung 10 billion na sinasabi mo, doon yun sa lahat ng ahensya ng executive. Merong DND, merong ang DepEd, NBI. Pero Malacanang lang, 4.5 billion. Pero ang na-highlight kasi kay Sara Duterte is ang for national security purposes na yung gagamitin niya yung confidential funds sa kanyang office. DepEd secretary siya. So ano yung reason ng national security sa education? Ba't niya kailangan ng confidential funds in the first place? Questionin buo yung questionin buo yung existence ng confidential funds. I mean kasi para sa akin, kung for national security purposes, like sa AFPs, para sa akin medyo justifiable siya. Pero pagdating sa education, ano yung hinahanap mo doon, mga terorista? Hindi, yun talaga narrative nila. Kasi nga daw, yung CPP-NPA, terorista, pumapasok ng education, kaya kailangan ng intelligence fund. Ganun naman talaga eh. Yun ang narrative talaga ng... May outcome ba yung, mayroon bang outcome yung nakuha niya dun sa, kumbaga may ROI ba dun? Wala. Ang pang-depensa nila dyan, kaya nga siya confidential, you cannot divulge it publicly. That's why it's called confidential. Ngayon, kung gusto mo malaman anong pinagkapuntahan niyang confidential, request ka ng executive session. Napakalaking kalokohan din. Yun yung sinasabi nila dyan sa confidential funds. Kasi why would we divulge
confidential matters. Kaya nga siya confidential, di ba? Executive session tayo, dun yung tanungin. Yan ang depensa nila. Pero dyan. nabasa ko yung confidential funds na talaga pwede lang siya gamitin for national, national security, security. purposes eh. Kaya kailangan din i-justify ni Sara Duterte in some way kung ano ba yung national security concern pagdating sa ating education system. Kasi kung issue pala ng terrorism, ba't nila lang ilagay yung funds sa AFP, sa PNP, yung ganong klaseng funding? Ako, sa akin, LCAC. LCAC kasi yun. Whole of nation. Okay. Whole of nation, whole of government approach. You know? Ayos yung mga audience sa atin guys, sumasagot na. Sumasagot na yun. Talagang buong ano. Pero buong Pilipinas hook dito sa ano na to eh. Very entertaining actually. Ano yun, di ba pandagin pa ako ng House of Cards? Tapos meron tayo ngayon dito, Bahay ng Tongits. Yung parang mga ganun. House of Cards, Bahay ng Tongits. Putang ina, no? Bangasan, no? Bangasan eh. Bangasan. Bahay ng Tongits. Di ba, daming Pinoy, mahilig manood ng ano ng mga Ganyang tawag drama, dyan, di ba? political drama. Political drama. Political drama. Ito, real life. Real life. Every week may bagong episode. Kaya nga eh. Everyday nga eh. Everyday Every hearing meron. new release. Actually, ako nga, ang tingin ko ito, assessment ko sa ano. Ang tingin ng karamihan ng Pilipino, sa nangyayari dyan sa BBM Sara away na yan, entertainment. Telenovela. Kasi, di ba, ang mga Duterte ngayon, nananawagan sila ng people power. Kaya nga sila dyan sa shrine. Mga BBM naman impeachment. Pero titiyan mo, puro ano daw. May video na nagbabayad daw ng realista doon sa ano. Kasi nga ang hirap i-rally, hindi nila mairarally yung karamihan ng sambayan ng Pilipino doon sa issue nila kasi alam ng ordinaryong tao na awayan lang nilang dalawa yan. Alam nila eh. Tama. At natutuwa lang sila, parang sabong lang yan eh. Manok-mano ka niya. Pag election, ganyan din ang Pilipino eh. Manok-mano, kaya sobrang may mga makita ka, diehard supporters talaga ng mga politiko. Kasi feeling nila, na-identify nila yung sarili nila sa politiko at parang sabong lang nanonood sila pero pag sila mismo ang gagalaw, hindi eh. Ako, tingin ko hindi. Pero may strong sentiment talaga na dyan. Sa nangyayari na yan. Tama yung binanggit ni Torny. Strong sentiment sa ordinaryong Pilipino na walang bearing sa buhay, pang-araw-araw na buhay nila tong bangasan ng mga politiko na to. Buruin mo, away. 2 a.m. nga eh. 2 a.m. yung press ko ni BP Sara tapos nag-respond pa Pangulo ng Pilipinas. Mamaya, isa-isahin natin yun. Pero, gulo eh. Alam mo si Sara, medyo naaawa ako sa kanya na bubwisit at natatawa. Kasi, halatang parang ginagaya niya yung tatay niya. Gusto niyang magaya yung tatay niya, pero fail. Hindi niya kayang gayahin yung style ni Digong na talagang connect sa masa na ano eh. Siya, susubukan niya, kaya siya nagmumura, tapos yung 2:00 ng madaling araw magpe-press con, di ba? Ganun eh, parang niya, channel niya yung tatay niya. Pero hindi effective. Hindi kaya. Iba yung ano nung matanda. Iba talaga. Iba yung respect natin sa elderly. Hindi, pati style, hindi lang respect sa elderly. Pati yung style and manner, demeanor, yung mga maliliit na bagay na mga micro, Pero one thing na dapat ma-highlight. Kasi seemingly dito parang mapipilitan kang humanap ng panig, kakampihan. Oo. Yan ang ano ngayon, yan lumalabas eh. Malaking kalokohan. Either you are for the Marcoses or you are for the Dutertes. Pero dapat ma-highlight dito, double standard, tsaka napaka-ironic and yung hypocrisy ng institutions, ng mga politiko natin. Bigyan ko ng example. Halimbawa, itong sa hearing, di ba, dinidikdik yung sa confidential fund. Sinabi ko na rin to sa video ko eh. Dinidikdik yung sa confidential fund. Pero bakit siya lang? So, bakit OVP lang? O ngayon, may mga nagtatanong, bakit parang pinagtatanggol mo si BP Sara? That's not the point. Hypocrisy eh. The point is, kung seryoso kayo, halimbawa, susugpuin. Ang overarching banner kasi is sugpuin natin ang korupsyon. So, seemingly, masusugpo daw yung korupsyon kapag binanatan natin tong confidential funds ng Office of the Vice President. Seemingly, matatapos ang usapin at problema natin sa korupsyon sa buong bansa kapag na-resolve natin yung problema doon sa OBP budget. Tanga-tanga narrative. Diba, the point is, from Office of the President, hanggang doon sa mga agencies, even sa local government units, nag-i-exist yung confidential funds. Ngayon, kung seryoso na sugpuin yung korupsyon, edi utay-utay natin, isa-isayin natin. Parang yung mga magnanakaw, iniimbisahan yung mga kapwa magnanakaw. Parang ganon. Tama.
Ganun naman eh. Ang magnanakaw galit sa kapwa. Magnanakaw. Yun ba yung kasabihan? Para ganun. Para magkakampi-kampi sila eh. Hindi, yung Depende. Kung sinong magnanakaw, tinatutungkulan natin. There's no honor among thieves. There's no yun. honor among thieves. Walang camaraderie dyan sa mga May Facebook friend pa ako, sabi. Inaan mo, naririnig na. Naririnig yan sa camera. So, may Facebook friend pa ako, sabi. Parang, ano nga yung ano niya? Kapag ka daw naging silent ka sa panahon daw ngayon, parang pumanig ka na rin daw sa kaaway. So parang gusto nilang mag-sides daw. Neutrality sa side of oppressors. Sinong sasaidan mo? Di ba? Sino sasaidan mo? Yun yung tanong ko. Bakit ako pareho kung walang sasaidan sa dalawa. Ba't ako pipili? Dyan sa dalawa? Away nila yan. Dadamay tayo. Second pa, makikita mo, papaano? Di ba, rule of law? Sabi ni Mr. President, kapal na mukha ng presidente natin, rule of law daw. Yung rule of law na yun, natutwist eh. Natutwist yan, mo. Isa sa hypocrisy rin ng Congress ngayon. Di ba, ang power to do audit, nasa Commission on Audit. Independent constitutional body yan eh. Ngayon, seemingly, yung Congress, sila na rin nag-audit doon sa mga ginagawa dapat. Feeling mga judge nga eh. Yun nga. Tapos kung pag hindi nila narinig, yung gusto nila marinig, Contempt! Sinong mahilig dyan? Best friend ni boss. Best friend ni boss na nandito sa... si Stephen Caraps, Mr. Contempt, Pabuano. May isa pa na sumunod yung contempt. Si Franz Castro. Ilan ba contempt niya? Pangalawang beses dito kay Atty. Lopez. Yun din, si Lopez din. Dalawang beses niya contempt? Dalawang beses niya contempt. Yung una, contempt. Pangalawa, extension of contempt. Yun din lumalabas. Puro contempt eh. Pag di nila narinig, yung gusto nila na marinig doon sa resource person nila, contempt nila. Alam mo, ako tingin ko talaga sinadya na si Franz Castro ang pinag-contempt kay Lopez. Para pag-awayin yung mga ND at saka Duterte. Kasi makabayan naman talaga sila eh. Makabayan. At saka, so parang sinadya talaga. Kasi ano yan eh, sa Congress, may rule yan sila eh. So, ikaw magko-contempt dito ikaw ang magmo-motion dito ikaw mag-second. Ganun dyan. Pinag-uusapan before yan eh. May moro-more. Kaya nabanggit ko kanina yung rule of law, natutwist yan eh. Natutwist according doon sa purpose ng ano bang gusto nating palabasin na narrative dito, anong gusto nating palabasin na itsura nitong hearing na to. Kaya loko-loko. Banatan ko rin yun, di ba? Napanood yun ba kay Bongbong? Yung speech niya. Yung puro cut niya. Kada isang phrase cut. Kunwari, zoom in, zoom out. Pero cut para hindi niya kayang mag-memorize ng napakaikli lang ng speech niya. Putang ina. Napanood niyo ilang rule of law kaya binanggit niya doon? Yung salitang rule of law. Soli niyo muna yung mga Kung rule of law, pakulong mo nanay mo. Pakulong mo si Imelda Marcos. Hindi, sabihin nila, hindi naman convicted eh. Convicted nag-a-appeal nga eh. On humanitarian reasons eh. Pangalawa, solid yung mga ninakaw niyo, rule of law, di ba? Ilang korte nagsabi na nagnakaw, plunderer. Pati Switzerland. Na plunderer ang pamilya Marcos. Solid yun, kung rule of law Pero naka-appeal pa daw kasi. Naka-appeal pa. Naka-appeal pa daw. Never-ending Hindi pa daw appeal. final. Oo. Ilan yun? Ilang kaso yun? Yung naka-appeal? Hindi ako Hindi natin updated sure. Ilang kaso rin yung convicted sila. The point is, madaling iwas-iwas yung madaling iwas-iwas yung salitang rule of law when it's convenient for them. Lalong-lalo na maniniwala ka sa magnanakaw, sa mga trapo, mga elitista, mga oligarko, maniniwala ka. Rule of law. Walang ganyan sa ordinaryong Pilipino tsaka sa mga gawa. Di naman nag-a-apply yan eh. Diba? Pag nagnakaw ka ng sardinas, Kulong ka. pag nagnakaw ka ng maliit, kulong ka. Pag nagnakaw ka ng bilyon-bilyon, senador ka. Yun yung sinasabi natin, di ba? Pag milyon-milyon, pag senador lang, presidente. Anong rule of law pinagsasabi nyo? Rule of law only applies to those in power. Especially the oligarch. Tangin ng mga oligarch, yung kakapal ng mukha tsaka mga trapong. Kakapal ng mukha gumamit ng mga let us abide sa rule of law. Putang ina nyo, away nyo lang yan. Magandang concept yan na. Ako, ayan ang isang kritik ko sa sa human rights na sa regime ng kapitalismo. Ang sa regime kasi ng kapitalismo, ang human rights, ang meron ng human rights ay yung mga merong economic power. May capacity to pay. May capacity. Kasi kunwari, sabi mo, sige, human rights, rule of law. Sasabihin ng iba, kung talagang may kasalanan siya, magkaso ka na lang, ba't di ka magkaso korte? Gaano ba ka-accessible ang korte natin? Gaano ba kamahal ang abogado? Abogado ako
Alam mo magkano ang acceptance fee ng isang normal na abogado ngayon? Magkano, Hindi pa boss? yung malalakihang law firm, ha? Magkano ba? 100,000. Tatanggapin pa lang. Babasahin pa lang yung complaint mo, 100,000, tapos magbabayad ka at least, ito, hindi ko naman sa mga ano lang to, mga bagong pasa na na abogado, 5,000 per appearance. Maliit yun pag Oo. within Metro Manila. Alam ko yun kasi nakasuhan na ako eh. Ganun ba binayad mo? Diba? Paano mo masasabihin na lahat tayo pantay-pantay may human rights kung yung mismong mekanismo ng institusyon ng gobyernong ito, ng estadong to, ay hindi accessible sa 90% ng tao. May pau Exactly. naman daw eh. Exactly. Pao, alam mo ito Ayan. marami akong kritik sa Pao, pero siyempre di ko sasabihin dito. Pero ilan lang sila. So, sa buong Pilipinas. Oo. At ilan ang nangangailangan ng tulong legal. Di ba? Tapos, isang Pao, may mga kaibigan akong Pao eh. Isang hearing, 30 kaso. Paano mo mabibigyan ng Time. ano yun? Ng time, And lahat ng resources. 30 kaso. Isang araw tapos Alam- bukas, iba na naman ang kaso, 30 Alam ng na mga naman. alam ng mga ordinaryong Pilipino yun, pag sinabi mo, wala po kaming pampaabogado. Ba't di ka pumunta sa PAW? Alam naman po namin, pag pinunta namin sa PAW, i-refer kami sa iba. Tapos tiyatanggi-tanggihan Oo. din naman kasi sobrang dami na nilang hinahandle na kaso. Masyadong swamped ng kaso. Kaya, rule of law, hindi ako naniniwala doon sa mga pinagsasabi. Especially for a Marcos to say that. And even if Duterte will say that, ako maniniwala doon. What is rule of law? Yun nga unang tanong ko eh. How do you define rule of law? What is rule of law? Kaya, Tapos ngayon, sasabihin nila yung a threat to the threat to the Democrat. president sa demokrasya. Tangin ng demokrasya. Utang ina nung panahon ni Digong, lahat sila pumapalakpak. Palakpak. Diba? Lahat yung congressman na yan, lahat ng senador na yan, pumapalakpak lahat ng mga hayop na yan. Demokrasya. Kaya nagwawasiwas ng kung ano nung terms eh. Sunod ko yung binanggit mo kanina, Torny, yung doon nga sa, kaya tingin ng mga tao, tsaka mga manggagawa dyan sa, bangayan na yan, wala naman sila mapapala dyan eh. Nagsasalita ka rule of law, nagsasalita ka ng demokrasya, nagsasalita ka ng threat to the president, and every day, ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino faces different threats on their lives. Traffic, Traffic, mababa sweldo, kagutuman, mababa sahod, Kriminalidad. conviction rate, kriminalidad. These are all legitimate and valid threats to the Filipino people. May narinig tayo, sinabi ni Bongbong Marcos, let us address these threats. Hindi naman sinabi ni Bongbong yun. Tapos ngayon, makakarinig siya na binabanatan siya ng kalaban niya sa politika niya. We will use all the arsenal, legal remedies para panagutin daw itong mga criminal na to. Pero di siya nag-name drop, no? Hindi siya nag-name drop. Pero ang point doon, kaya naman pala niya i-mobilize yung buong gobyerno to address, quote-unquote, political threat for that matter kay BP. Ba't di niya kayang i-mobilize ang gobyerno para sugpuin itong iba't ibang threat na dinaranas din ng ordinaryong Pilipino? Sa nabali kung hinihiring nila doon yung 150 pesos wage increase Exactly. across the board, di ba? Wala, natulog na ang putang ina. Ay, yun ang concern ng manggagawang Pilipino eh. Wala na. Napunta na kay Alice Go, kay Kibuloy, kay kasi Sama. nga daw, hindi siya national security concern. Ay, putang ina, paano hindi naging national security concern? National security concern dapat natin yan. Kagutuman. Yan ang malulupit na mga security concerns natin. Kagutuman, kawalan ng pagkain, napakababang sahod. Kasi kapag di na-address yan, tuloy-tuloy yung mga decadent na mga Pero activities at napapansin nyo, gawain. di ba? Aware naman yung mga Filipinos pagdating sa ganyang mga issue, kagutuman, homelessness, poverty. Pero alam mo yung parang nai-ignore nila yung mga issues na yun as long as napoprotektahan nila yung kanilang political idol. Napapansin nyo ba yung ganong klaseng Paano? Hindi, pala din. Ako tingin ko Kasi feeling, entertainment pa rin. entertainment value nga siya. Kumbaga, kung gutom ka, manood ka lang ng series, makakatulog ka, bukas ganun ulit gagawin mo. Parang ganyan yung nangyayari sa natin eh. Parang Smoke screen, political idol. Hindi, yan naman ang kasi yung politika natin, nakapasok siya sa ideological state apparatus talaga eh. Ano siya eh, para siyang media, para siyang schools, di ba yung sa ni Althusser, na ideological state apparatus, na these are institutions designed to keep people busy. Para hindi mo makita yung kalunos-lunos na buhay mo. Putang na, wala akong babayad renta kinabukasan. Putang na, mapuputulan ako ng kuryente, ng tubig, etc. Wala akong pang-grocery. Manonood na lang ako. Kaya hindi na lang religion yung opium ng masses, no? Pati na yung media natin. Actually, yung opium of the masses na quote kay Marx yan, di ba? Na, actually, misunderstood yan eh.
Isang buong quote yan sa German ideology na libro eh. Mm. Ang gusto sabihin ni Marx yan, yung kasi yung opium no, hindi pa drugs nung panahon na yon. Ano siya, pain reliever. So para kay Marx, ang religion, pain reliever pero fake. Mm. Fake kasi siya na niya pain inuugat reliever. yung... Tsaka, It just distracts you from the pain, but the pain is still Pain. there. andyan pa rin. Nandun pa rin. Pero feel ko Layo ng napunta natin. pero no? feel ko hindi lang entertainment eh. Feel ko there is a deep anger sa mga Pilipino. Pili ko ngayon. misplaced anger lang yun. Paano misplaced anger? In a sense na alam mo yung paghihirap nila, kagutuman nila, yung mga di nila ma-access ng mga resources para improve ang kanilang buhay nila o mag-increase yung social or economic mobility nila. Then merong isang politiko na darating na ako yung magsosolve nito. Kailangan ako lang. Then ang mangyayari ngayon dyan, yung parang yung anger ngayon nila, yung pinupunta na dun sa mga supposed enemies ng isang politiko na napapromise sa kanila ng ganong klaseng mga issues. Kaya yung for example kay Duterte, I hate drugs, I hate corruption, I hate ganyan. Ngayon, yung anger nila ngayon, ay pinaproject na ngayon nila ngayon sa parang mga political opponents ng supposed messiah nila na magliligtas sa kanilang mga ganyang klaseng issues. Kaya sobrang deep-seated yung anger na yan kasi feeling ko, it's a societal anger eh. Na na-misplace lang nila sa isang, or na-project lang nila. To be Naghanap specific. lang ng hero. Nagharap sila ng hero, then ipo-project ng Sino hero nila ngayon? Duterte. Sa mga Duterte. Ngayon, si Marcos naman para sa kanyang mga supporters. Kaya nga yung, Sino ba mga supporter ng mga Marcos? parang sino mga supporters? Sino mga supporter ng Marcos? Para sa'yo, wala ba? Wala. Ha? Wala masyado ba? Para sa'yo? Meron. May mga... Kaso baka mabawasan tayo ng viewer eh. Pero feeling ko Hindi, sa kailan ba tayo nagkaroon ng pakisabuhasan tayo viewer? Mamaya, i-ano ko yan. 2, 3 nga lang, okay na tayo. kaya nga yung ganyang klaseng system, yung parang mga naging fandom na lang yung politika natin, na may mga groups. Kaya yung nakakainis dyan, yung banggit mo nga kanina, attorney, yung parang idea na in a moral crisis, choosing neutrality is siding with the oppressors. Parehong oppressors yan. So ano yung klaseng pipiliin mo dyan? Tama. Di ba parang isang kalokohang, parang dati effective yun si Duterte yung president, no? Ngayon neutrality is the side of na yan. Kumbaga, yun yung tamang political line. Pero pag sinabi kasi natin neutral, it's about choosing sides eh. Ng di ba, mga politicians. It's about choosing the right principles when it comes to politics. Kung ano ba yung, ano yung pinakatilitan ng polisiya. False dichotomy kasi yun. Sabi, hindi lang naman dalawa choices eh. Hindi lang naman BBM at saka Duterte. Pwede ka naman mag-side sa sambayan ng Pilipino. Sa manggagawa, pwede naman eh. At yun nga, kanina pa nating tema dito, hindi natin issue yung awayan ng dalawang putang ina. Diba? Kasi lumalabas ngayon sa media. Ito, kagabi ko pa to, bad trip ako eh. Sa parang alternative dito sa bangayan ng Marcos Duterte. Parang ang seemingly, dapat i-impeach daw si Sara Duterte. si Sara Duterte. Impeach sila lahat! Yun, tama, impeach all. Impeach all! Ako di ako naniniwala sa impeach Sara na line. Bakit? Di ako naniniwala Bakit? dun Sige, explain mo. Kasi di ba awayan niya ni Marcos at Duterte. O impeach mo si Sara. Sino makikinabang? Sino? Sino makikinabang? Pag in-impeach mo si Sara, sino makikinabang? Hindi, syempre administration. So parang ka lang yan. Totoo, kalaban. Ito yung sinasabi kasi ng mga progressives eh. Kailangan daw impeach si Sara kasi nagkasala sa sambayan ng Pilipino, confidential funds, etc. etc. So therefore, we must impeach Sara. By impeaching Sara, you are indirectly, you are directly participating to the consolidation of power of the administration. Pero hindi ba in some sense, parang tama naman yung decision na i-impeach siya? Pero bakit si Sara lang? Hindi, tama ka nga dun. Pero wala namang process pwede mong impeach lahat yan ng sabay-sabay. Bakit si Sara sa legal lang? process natin. Bakit wala? Hindi, pag in-impeach mo lahat, revolution na yun. Yun nga. Hindi, ako, bakit tayo napipigilan na? Ang sinasabi kasi ng for example ng ibang leaders ko dyan, ay nag-agree naman sila sa ganong sense. Kasi parang nag-post din ako plus similar dun sa video mo. Sabi nila? Sabi nila, tama ka naman. Ang problema dapat isa-isahin yung mga ganyang klaseng issue kasi di mo naman pwede pagsabay-sabayin. Kasi yan ang issue ng karamihan ng progressives ngayon. Parang narrowest target ngayon ay Duterte. Tsaka very good political strategy. Mag-ride ka dun sa wave ng hate kay Duterte, especially from the last term. If you will ride against the hate kay Duterte, di ba napapalakas mo rin ang administration? That's the problem. Yes. That's the problem with that thinking. It's seemingly, okay, sige, unahin muna natin tong isang kalaban, tapos saka na natin kalabanan yung isa pa. Pag tinanggal mo yung kalaban ng administration ngayon, which is the Dutertes, you are already helping the consolidation Gagawa of pa power. ng ibang kaaway ulit yan. Ay, question ko lang, pag kunyari na-impeach si Sara Duterte, sino papalit na VP? Depende. Pwede point.
a-appoint ang presidente Tapos between the i-confirm. congressmen and senators. So, Sir Romualdez pala yung pipiliin niya i-confirm ng bigla. Congress. Si Diba? Pinsan. So, we don't know. So, kung progressive, halimbawa tayo, mga progressive, mga ayaw natin pumanig sa Marcos at Duterte, dapat mag-present tayo ng alternative. Kaya ngayon yung binabanggit hindi lang si Sara Duterte, kung gusto niyo talagang kung gusto niyo i-address ang problema sa pagiging kurakot ng mga institusyon natin, lahat yan. Bakit ba tayo natatakot na sabihin kurakot lahat yan? Bakit ba tayo natatakot na sabihin lahat yan may problema? Pero alam na ng lahat ng tao yan. Ayun nga eh. Ako tingin ko ito, fundamental yung problema ng strategy na narrowest target sa Duterte. Bakit? Kasi yung pagtingin na ganon, yung ibang progressives tingin nila tao ang kalaban. Hindi naman tao ang kalaban sistema, class, di ba? What produces corrupt politicians. So mahuhulog na naman tayo pagka pumanik tayo sa dalawang panig na nagbubunggo ang na yan ng mga elepante mahuhulog na naman tayo sa trap na kung saan na parang noong 1986, no? Tama. Na papanik ka sa isang side ng mga oligarko at tapos pagka nanalo na yung isang side doon, mga progressives na naman ulit ang Parang ang nangyari tatargetin. boss nangyari nung GMA, ouster ng GMA. Ng kay Erap. Ay, ouster ng kay GMA. Ouster ng kay Erap. In-house si Erap. Anong nangyari? Pagkaupo ni GMA, ganun din. Parehas na senaryo kinarap ng sambayan ng Pilipino. Kurakot din yung pinalit. House GMA naman sunod. Kasi nga, hindi na nasagot fundamentally yung problema. Kumbaga, hindi na ba tayo nagsasawa? Side sa kung sa kani-kaninang putang inang yan, di ba? Ng mga oligarko. May yung matatanda may tawag dyan Buntutismo. Ayun. Tawag nila. Bakit Nakabuntot lang daw sa mga oligarko yung mga progresibo. Tapos, sinasabi ngayon sa atin, halimbawa, ito, maririnig yan ng mga viewers natin. Sasabihin, edi okay kayo sa ginagawa ni Sara. Naglalagay ng salita sa bibig natin na hindi natin sinabi. So that's the problem Porket sinabi namin we side neither with the Marcos nor the Dutertes. Yan yung, So side ka na kay BBM. Parang ganun yan yung othering di ba sa atin? Kung if you're not with me, you're against me. False choice siya. False choice. At itong nakakainis. 'Di ba? Sorry for our friends from the kakamping in the liberal side. Mga liberal and kakamping natin na kaibigan. Naglabas ng di ba? Naglabas ng statement si Bongbong Marcos. Tingnan mo sa X, sa Twitter. Seemingly, everyone is praising Everyone is praising Bongbong Marcos. Tama yan. Ipakulong si Duterte. Meron pa nga ako, may video ako napanood. Ano? Doon nagsasalita si Romualdez. may pumapalakpak doon. May mga pumapalakpak doon. Akala ko di papalakpak. Mga kaibigan natin sa Pwede ba pangalanan? Takatayo pa. Standing ovation pa. Wag. Wag mo pangalanan. Op. Easy. Okay. Easy. Pero wala yan. May nag-post din ako kagabi regarding sa parang tingin ko sa mga ginagawa ng mga kakampings ng mga kaibigan nga natin na parang di ba sabi niyo parang ang hirap mamili sa ganyan. So sa inyo okay lang ba na ginagawa ng mga kakampings na yung mga politicians yung rather yung mga supporters nila na nanonood lang tapos parang nag-i-instigate lang ng wider gap ng issues ng mga BBM tsaka ni Sara Duterte? Paano nanonood lang? Parang mga memes na si Lenny nanonood lang ng popcorn, pinapanood niya. Okay lang sa inyo yung ganun? That's exactly the problem. Pinapanood lang Why not present an alternative? Diba? Alternative ka daw siya. Yan naman ang problema, di ba? Babalik na naman dun. Tama nga kami, mali nga kayo. Yun nga, nag-post ako ng ganyan kagabi. Tapos parang, syempre, may mga ilang kakampings dun na parang agad ako na supporter daw ako ni BBM tsaka ni Sara Duterte. Tapos sabi ko sa kanya, balikan mo yung mga post ko noong 2022. Sinuportahan ko si Lenny Robredo. Tapos biglang din nag-reply. Pero in the midst of a political crisis, what are you going to do? Eat popcorn? Di ba? Sumayaw. Manood, hayaan lang nung kagulo yan. Sabi nga yung maghadukin. Okay sa akin, nagkakagulo yung puwersa ng kasamaan tsaka puwersa ng kadiliman. Okay sa akin nagkakagulo yun Pero in the midst ng gulo na yan, dapat may nagpe-present ng alternative. Bakit ikaw? Nagpe-present ka ba ng alternative? Yes. Ano alternative? Dapat ang issue natin, issue ng mga manggagawa. Ang away nila, away lang sa politika yan Hindi naman nare-resolve yung problema ng
sahod ng mga manggagawa, presyo ng bilihin, inflation, ang taas-taas ng presyo ng bilihin, napakahina ng piso. Going to 60, no? Grabe. Ano yan? Going Pero, to 60. ano yung nakita? Ikaw lang ba nagsasabi niyan? Hindi. Syempre, hindi lang ako May nagsasabi. monopoly ka ba? Hindi mo pwede sabihin na walang nagpe-present ng ano. Kung yan yung alternative, marami nagpe-present. Alternative. Ang problema, yung ibang nagpe-present din ng ganyan alternative, sumaside din. Ayun, yun. Diba? Baka mas tama yun. Diba sumaside din doon sa dalawa? Pero nabanggit ko rin kasi dun sa post ko kabi, ito na yung time para mag-persuade yung mga supposed Lenny supporters regarding sa ano kung sino yung boboto sa mga next na elections. Kaso mga reply nga nila dun ay parang wala nang pag-asa yung mga yan, pabayaan na lang mag-away. Kasi yun, syempre entertainment. Tsaka merong ano pa parang leaking the wounds lang yung ginagawa nila na hindi pa kasi natalo Wala ako, di ako boboto kasi. Pero kasi pag sa kanya, di ba dapat nga, ito na yung time na parang mag-persuade pa ng mga ibang, kaso ayaw ng mga Lenny supporters na parang gusto lang nila magkagulo lalo. And para magkaroon ng guilt yung mga Para ma-validate lang na tama kami, mali kayo. Mali kayo. Sige na, tama na. Sabi ko nga dun yung gulo ba ng Pilipinas, exempted kayo? Pag hindi kayo nangingialam. Hindi, tsaka sige, given. Sige, tama na sila. Ano ngayon? Yun nga, ano ngayon? Leaking the wounds nga di ba? Kalundos-lundos pa rin ang Pilipinas. Tama nga kayo. Tama kayo. Ano nangyari? Dahil pa rin gutom. Dahil pa rin walang bahay. Ano ngayon, di ba? Diba? May provincial rate pa rin. Wala pa rin living wage. Tapos, ano yun it's as if, by saying, tama kami, automatically, matatranslate yung support papunta sa kanila. Ayun nga yung problema. Di ba isa sa mga Actually, magtataboy pa yun eh. Yun nga Yun ang Magtataboy pa. sabi ko na, the more you attack them sa ganitong klaseng situation nila, sa next elections, mas aatakihin kayo ng mga yan. Kaya para sa akin, di ba, maging pragmatic na yung mga neutral political parties dyan, parang kailangan nila maging pragmatist parating sa political strategies nila. Kaya nakikita ko rin yung suppose na mga groups na progressive orgs na pumapalakpak sa mga statements ni Duterte ngayon. Parang paano yung palakpak? Ganun pa yung palakpak. Slow pa, no? Kala mo kakanunan ng pelikula eh. Kaya Ayoko. Tamo si Martin Romualdez, parang yun rin talaga, napanood nyo rin yung speech ni Martin Romualdez. Ay, putangina, parang sila lang naniniwala sa kaululan nila, no? Mabuhay ang Pilipinas! Hindi ko napanood yun. Ano meron? Fuck you. Nag-statement nga siya. Yun nga, di ba? After mag-statement ni Bongbong, nag-statement din si Martin Romualdez. Inakatake daw ang demokrasya. Ang institusyon. Walang pagkilala sa institusyon. Putangin ang mga institusyon yan. Ano ang pagkakilala ng mga Pilipino sa Kongreso as an institution? Crocs. Crocodile Farm. Sikat na sikat yan. Pero nakakatawa rin isipin noon, nung panahon ni Duterte, tsaka kahit ngayon, marami pa rin namamatay dahil sa mga police operations. Walang call for due process. Pero pag sila na yung inaatake ng mga yun biglang due process, yun yung inaatake na yung democracy natin. Yun nga exactly yung problema dyan sa rule of law and due process. Mga payaso. Okay na mga as an institution, putang kailan pa, as an institution kailan pa nagsilbi. Ito na nga lang most recent na issue, 150 pesos legislated wage increase. As an institution, what did the House of Representatives do? Wala. Pinatulog. So anong honorable dyan sa institution na yan? Hindi. Importante talaga yung appearance sa politics more than the actual progress itself. Kung magiging practical lang, kanina mo binabanggit yung pragmatist, practical. What would be more practical kapag tinaas mo ang sahod ng mga manggagawa, 150 pesos legislated wage increase across the board? Hindi okay ka sa mga manggagawa ngayon. So, pero di ka okay sa mga funders mo. That's the problem. Kaya hindi lumulusot yan, yung 150 pesos legislated wage increase na yan. Okay na sa Senado yun, pinababa na nga ng Senado. 100 pesos na lang ngayon sa Kongreso, hindi gumugulong. Sa committee nga, ayaw lumusot Hindi lumulusot. Hindi nga pinag-uusapan. Hindi pinag-uusapan. Putangin na sino kaya labor committee na yan? Labor committee ng House of Rep. Kung maalala ko sino. Okay na yan, singilin niyo mga yan, di ba? Tapos di nila pinagugulong kasi masama daw para sa mga funder nila. Sino ba mga funder nila? Mga oligarko, mga bilyonaryo, mga Ayala, Rason, MVP, sino pa ba? Mga Bilyar, yan ang mga mga funder. Ay, tinanala na lang yung Forbes list. Yun. Lahat yun. Paano yun? Funder. Pero sandali, bago tayo magpatuloy, dahil naka-live tayo, may mga nagpapa-shoutout. Shoutout din ako. Anuhin ko lang si Jerwin Kitaneg. Yan. Busta ka. Yan. Fabs Romero from Santo Tomas, Batangas. Ayan. Hello. Maligaya. Hello. Ayan. Kaibigan ko to, si Joharic Maligaya. Akin din, may nagpapa-shoutout.
Kay Sige. Celso Calio. Hello sa'yo, boss. Salamat sa panonood sa aming munting podcast. Anuin ko na rin, shoutout ko na rin yung mga leaders ng Kamanggagawa, number Sige, 85 sige. sa Balota. Yes, party list. Sa mga taga Kamanggagawa, Malabon, Muntinlupa, Quezon City, hello sa inyo. Kay Remchi, Kagawad Gilbert, Lori, Ate Malu, Ate Ana, Kuya Joben, Ate Malin. Yung iba sa susunod na. Tutuloy ko pa itong mga nagpa-shoutout sa live. Si Roden De Los Santos, Patdu Sales RJ, Manalo, June Lazir. Dami nanonood sa atin. Diba? Emer Cacho Gonzales, Victor Atienza, Hello sa inyo mga boss. Rachel Corona. Ayan. Ikaw Fan ko naman. yun. Baka meron ka ano. Na-shoutout mo na yung nagpapa-shoutout sa akin. Pero wala ka kasi Shoutout fan, muli. Pero Shoutout muli. nakita na ako niyan in person eh. Sino? Si Rachel Corona. Siya yung unang Eh, Talaga. Nanood kami ng Los Sabongeros. Nakita niya ako dun. Ano fan mo to? Parang ganun. Reader ko. Tag-ina mo. Taga UPL. Kaya hello sa'yo. UPLB. Nawala na tayo sa topic. Ano nga? Sige, Duterte BBM pa rin. Exhausted na ako. Paulit-ulit na. Ulit-ulit no? Walang katapusan na series ngayon eh. Pero feel ko, Yan nga yung series natin feel ngayon. Hindi, mas iinit pa to sa mga susunod na Mag-escalate yun. escalation. Si Ronald Llamas, lahat ng interview niya sa mga vlog ngayon, sabi niya, yun daw ICC, no, International Criminal Court, darating daw yan sooner than later. Ibig sabihin daw, ang tansya daw niya, ngayong taon daw yan darating, yung warrant of arrest si Duterte. Kasi nalabasan na si Netanyahu at si Galante. Tapos, ang pinaka-late daw, mga February daw. Tapos yung impeachment din daw, ganun din daw. Sasabay-sabay daw yan. No? Ako yung prediction ko dyan, parang bago talagang bago magkaroon ng elections or campaign. Kasi parang very active yung ICC ngayon sa pag-arrest. Ilan yung arrest warrant sa ginawa ng ICC? 3, di ba? Hindi rin ako Tatlo. Hindi rin ako naniniwala sa ICC na yun eh. Sorry. Anong position mo ba sa Western ICC na yan? institutions na yan eh. Bakit? May nakonvict naman na sila. Ang dami-daming mga criminal all around the world. US. Case in point. Diba? US. Bakit Ang US ay hindi kasama sa ICC. Bakit hindi yun? Bakit hindi, kung talagang tunay itong International Criminal Court na mag-convict ng mga kriminal who did crimes against humanity, unahin nila, Estados Unidos. Even if the US is not part. Pilipinas, di ba, hindi naman part ng ano? Nag-withdraw si Duterte. Part tayo dati, withdraw ni Duterte. Pero yung agreement hindi natin, pasok. yung original Hindi, ang agreement pa rin natin, yun, pasok pa rin. 10 years yun eh. Pero kasi double standards for me, yung ICC. Paano double standard? Double standards. Ang dami-dami. Hindi lang dito sa Asia Pacific, hindi lang sa Middle East. Western powers. Yan, ang dami. France. Say for example, yung mga ilan ng kinolonize niyan na bansa sa Africa. And they did crimes against humanity. Pero, Germany, Dutchland. Pero wala pa kasi kaya nga, ICC that nung panahon predicts the na yun. ICC. Pero di ba naman pwede i-apply ng retroactively yun? At least gumawa sila ng bagong humanitarian US. crime. US. Hindi, may nakasuhan na bang US? Wala Kasi pa. dito, kunwari, kay Netanyahu at kay Galanta, Mm. duda ako na kayang ipatupad ng ICC warrant of arrest. Kaya lang nilang ipatupad yan doon sa mga third world countries kasi kay Saddam Hussein pinatupad nila na hinang si Saddam Hussein. Doon lang nila kayang ipatupad. Pero sa mga first world countries, lalo na pag backed by the United States, si Netanyahu pa at saka si Biden, yung administrasyon niya, sila pa nagte-threaten sa ICC. Diba, Sino ba ang paano nagkakaroon ng pondo ang ICC? UN. Ano yan? United Nations. Yung mga signatories, Ayun. may contribution. Tignan natin who is the biggest contributor to the International Criminal Court. The point is, if they are all about promoting human rights, I'm not against that. By all means, promote natin human rights. Lahat ng tao kailangan pantay-pantay na itrato sa ilalim ng batas. Pero in practice, di naman totoo yan eh. US case in point na yan. United States of America. Mga kumpanya pala yung pinaka-biggest funder ng ICC. Kita. Coca-Cola, Emirates, Aramco. Diba? Oo. Ilang bilyong dolyar ang pinadala ng Estados Unidos sa Israel para bombahin 10 billion ang per Gaza. year, diba? Yung nila policy nila. Ngayon, naglulunsad ng gera ang Israel sa Lebanon. Natalo. Ceasefire na. Ceasefire na. Ceasefire na. Kasi-ceasefire na.
Pero Tapos, binomba muna ng Israel yung Beirut. ang nirilisan lang ng warrant of arrest ay si Benjamin Netanyahu tsaka si Gallant na dating Yoav Gallant. defense minister ng Israel. Bakit hindi sila pumunta doon after those who fund Israel? And who are these countries? Number one, Israel, yung NATO, France, Germany. Bakit nila? Pero yung pinaka-existing powers ng ICC, di ba? Doon lang sa mga member states kung makikipag-cooperate. Kaya nga nagkaroon ng mga statements yung mga ibang nation leaders na pumunta si Netanyahu sa Canada. For example, sabi ni Trudeau, puhulihin talaga siya. Kaya pero wala talagang specific na police force yung ICC. Kailangan talaga mag-cooperate eh. Interpol. Yung Interpol ata Pwede. Pwede ba yung Interpol? Pero dali, lumalay tayo. In relation to Duterte, so against ka pa rin na pumasok ang ICC dito sa Kasi Pilipinas? by allowing ICC to come in, it's as if, di ba, sinasabi, kapag pinayagan mo na pumasok ang International Criminal Court, it's saying to the world that our justice system is broken. 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 Di ba? Simulat sa pool. Di ba yun nga yung pinaka-point na sabihin natin hindi very unfair ang judiciary natin dito when it comes to powerful figures. Di ba yun nga yung point kaya kailangan pumasok ng ICC to have a more neutral grounding when it comes to those cases? If ICC will come in, Marcos isama. Kasi wala naman nag-file sa kanya wala naman nag-file sa kanya eh. Pero proven by the courts. Ba? Human ba? Pero hindi crimes against humanity. Yung pag-plunder eh. Kita, pag kay Digong, crimes against humanity. Kasi may war on drugs eh. Pag kay Marcos, hindi crimes against humanity. Siguro ko yung tatay niya, patay na si Marcos Sr. eh. Paano yung yaman ng mga Marcos ngayon? Yun nga, hindi siya pasok dun sa parang Bakit hindi siya pasok? Kasi di naman siya. Yun yung sinasabi ko, napaka-double standard ng papaano. Feeling ko di siya double standard, more on parang kulang lang ng criteria for those crimes sa ICC. Legal mga. Kasi when you say a double standard, dapat meron kang comparison na. Kaya matatali tayo sa technical eh. Di ba, papapasukin natin International Criminal Court. Bakit si Digong lang? Papasok lang ako ulit sa argument na kasi yung crimes naman yung nagpipit dun sa charter ng ICC. Pero kung mo kasing plundering, pwede namin sabihin siyang. Hindi lang plunder. Halimbawa, Marcos is proven by international non-government organizations and international observers. They killed thousands of activists during their time. The Marcos family cannot admit that. They do not admit that. Mag-file ka daw muna kasi ng complaint sa ICC. Magkakaso tayo. Dapat may magkaso. Malaging congressman ka na. Resolution. Dapat may magkaso dyan. Ako ang posisyon ko dyan, against din ako sa pagpasok ng ICC. Bakit? Kasi nga, tama ka doon sa una. Sabi mo, it represents a broken justice system. Pero broken naman talaga, di ba? Pero sa akin pa rin, let Filipinos decide kung ano yung ipaparusa natin. Doon sa mga karapat-dapat parusahan si Duterte, marami talaga siyang pinatay. Pero Pilipino ang dapat magparusa sa kanya. Bakit tayo mag-invite ng mga ibang lahi na sino ba mga nandyan sa ICC? Di ba pinagmumura ni Digong yan before? Ay, yan eh, by appointment eh. By appointment. Iba-iba ang dyan. Kasi who are they to tell us what is right, what is wrong, pero what is just and what is unjust? Gets ko naman yung point yung when it comes na parang broken talaga yung natin, pero let Filipinos decide sa punishment. Pero when it comes sa judiciary natin, yung existing system nga natin, parang very malaking discrepancy. Hindi ko sinasabi judiciary Pilipino ang magparusa kay Digong. Hindi yung judiciary. Kasi alam naman natin lahat na maraming magic sa justice system natin hindi accessible, di ba? Matagal, mahaba ang si Marcos nga hanggang ngayon hindi pa final executory lahat ng mga nila MLD, di ba? So pero para sa akin height of folly na yung ibang lahi papasukin mo dito para kumbaga hindi ba natin kayang parusahan? Hindi ba natin kayang i-correct yung ganong klaseng pagkakamali sa lipunan natin. So para sa akin interference foreign interference. Again, hindi ito Digong BBM na Kasi sa ordinaryong Pilipino na rin, wala rin naman ako pakialam kung Pero sa isang survey, sa commission survey, malaki-laki ang pabor na papasukin ang International Criminal Court. Kasi talaga? Kasi feeling ko nga, alam ng mga Pilipino na hindi talaga magkakaroon ng justice para sa mga crimes ni Duterte. Kaya nagkakaroon sila ngayon ng alternative source for judiciary functions like the International Criminal Court. Pero, kaya naiintindihan ko yung ganong klaseng sentiment nila na papasukin dito kasi nga broken yung justice system natin. Kasi kahit ideally maganda nga yung Pilipino mag-decide sa mag-decide sa punishment na yan. Pero when it comes sa ordinary Filipino, alam naman nila, kahit tanungin mo yan
yung sa korte-korte na yan, alam nilang kung sino may pera siya mananalo eh. Eh kung neutral grounds, mas malaking chance na mapunish talaga yung mga ganyang klaseng kriminal. 'Di ba? Magbasa muna tayo ng mga may mga kinoment dito sa live natin. May Wow, mga tanong ba nakalive. kayo? Para meron tayong interaction Oh, dapat. may nagko-comment. Ito, si Ruden de los Santos, sabi niya, katulong din kasi ang media at ang mga impormasyon na nanggagaling sa mga source. Kaya kumbaga sa tubig, matining ang lahat ng dapat pag-usapan. Minsan mawawala ang tining ng tubig. Ngunit talagang inaalo ang mga audience, baka inaaliw, para ma-entertain ang bawat isa at makalimutan o hindi madama ang tunay na dapat ayusin na sa ating lahat maging sa pamayanan. Talas nun Ano rin yun? Yung sinasabi ko kanina na yung media, pang-entertain nga. Eh ngayon, pati social media kasama na dyan. Very powerful talaga yung social Ito, may isa pa. Si Rachel Corona o yung fan mo. Ida-drag on lang yan hanggang mag-December tapos hanggang sasabihin hindi priority ang wage increase. Haha. Tapos ayun. Tapos sa ex-Congress na as usual. At sa wage increase siguro to na. Pinangin ng mga Ito congressmen. may saan po ba dapat papanig ang mamamayang Pilipino para sa ikabubuti ng sambayan? Si Andrew Sereno. Sakit Yan. mo doon, Ellie. Pumanig sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Paano ko yung kapakanan pala ay galing sa isang politiko? Naniniwala ka dun? Hindi. Oo, di ka pala naniniwala Oo nga, dun. pero yung sinasabi ko na perspective ng mga normal na mga Pilipino na ang kapakanan na yun mapupunta lang pag yung isang politiko ay na-elect. Isang politiko may elect. Regardless yung kung Duterte, kahit mga supporters si Lenny, ganyan eh. Lagi kong binabanggit yan. Ang example ko dyan, kahit sa Kongreso. Di ba, may ma-elect ka dyan. May ma-elect ka lang na isa dyan na matino. Eh, ang kalaban niya, 300. Kasi raulong congressman. Hindi, wag ka na pala namin iboto. Oo, wala Hindi, palang boto point nyo eh. para may magiging pa rin. Wala palang point eh. Paano kung ma-elect ka Hindi, ang tapos punto, hindi nasa kamay lang ng iisa. Kahit nga ang provincial rate, hindi ko mapapawalang bisa yung provincial rate na yun, ako lang eh. Ipa-file ko yan sa Kongreso, totoo. Mag-iingay pagdating sa Kongreso, totoo. Pero pagdating doon, alam ko na yung mga galamay na mga negosyante at mga oligarko, pipigilan yan. Okay, nasa kaninong kamay yung pagbubuwag ng provincial rate, nasa lahat ng mga manggagawa na against sa provincial rate. Paano? Same logic applies. Kilos tayo, mag-ingay tayo. Anong klaseng kilos? Lahat tayo mag-ingay, lahat tayo mag-post, lahat tayo mag-content create, punta tayo sa harap ng So House of Representatives. mabubuwag natin ang provincial rate kapag ka... marami Pag lahat, kuwari 51 million ng mga manggagawa nasa harap ng Kongreso. Di pa ba makikinig Hindi kasya. Hindi kasya. Hindi kasya. Apaw yun. Hindi pa ba makikinig mga congressman nun? Tangina, paglabas ng mga congress, putangina 51 million ng mga manggagawa. Ang dami. sinugod mo. Nasa harap na ng nasa harap. Nag-traffic nun. Nasa Commonwealth Hub. Yun. Ito isang theoretical question sa iyo, Ellie. Sabihin nating nanalo ka na. Yan. Congress ka na. Pero kailangan mo makipag-partisan sa mga politikong ayaw mo. Sabihin natin, kunyari si BBM. Ayan, madalas tanong sa iyan. Baka Papayag ka dun. pag nanalo ka, magbabago ka na. Papayag ka dun. Doon ba muna sa magbabago? Doon mo na sa kanya. Sabi ko nga, nag-file, kahit pa si Satanas yan eh. Pag sinabi ni Satanas, makakakampi ko si Satanas, sabihin niya, buwagin natin provincial rate. Sige, kakampi kita dito sa issue na. So, para ka lang may tapaoho muna, no? Yun Provincial muna, rate puro muna. provincial rate. Pag magbabago naman, tinanong din to ng bilyonaryo sa akin. Bilyonaryo news. Ayong kay Karen Jimeno. Baka magbago ka na. Pag pagpasok mo dyan, manggagawa ako true and true eh. That differentiates me from politicians. Politicians kasi, tuwing election, tuwing may ganito lang, halalan lang, lumalabas at nagiging mabait. Pero ang mga tayo, may mga advocacy ever since. Yan. Hindi tayo nagbabago. May election o wala. Ito yung pinaglalaban natin. Promise mo yan, hindi ka magbabago. Pag nagbago, puntahan nyo ako dito sa opisina ko sa Quezon City. Hindi ka alis. Bugbugin ng 51 million. Di ako aalis dito sa opisina. Dito nga ako nakatira eh. Bugbugin nyo ako pag Pangako ko yan, mga boss. Balik tayo dun sa tanong. Yun, the movement of the entirety of the working Filipino people will bring the change that we want. Totoo, may mga magiging kasangkapan sa gusto nating pagbabago, pero wag natin iasa lahat dun sa tao na yun. Again, ang tunay na kapangyarihan nasa atin. Kahit sa'yo, wag iasa Wag sa'yo. iasa sa akin. Pwede nila akong gamitin, mag-ingay doon sa Kongreso. Basta usapin lang ng mga manggagawa, usapin ng provincial rate, taas sahod, yayariin natin sa loob ng Kongreso yan. Pero wag iasa sa akin yung entirety ng pagkapanalo, pagkatalo ng mga issue natin. Same logic applies.
85 ka manggagawa party list Number 85. Andre, may isa pang nagpapa-shoutout. Si Tamayo Refulgente Orian. Ay, hello. Good evening po sa inyong lahat at mabuhay po ang uring manggagawa. Yun. Pa-shoutout sa namayapa kong kumpare. Itong isang araw, si Dong Bata. Labis Bata. po akong nakikiramay sa buong pamilya. Nakikiramay Condolence po kami. sa pamilya ni Dong Bata. Nakikiramay po kami kay Dong Bata sa pamilya ng naiwan ni Dong Bata. Pa-shoutout po. Ito, shoutout to attorney. Sige. Hindi ko daw mag-shoutout eh. Ano yan? Sino yan? Si Andrew Sereño. Saan yan? Sa Rimonde. Oo. Sa alam mo itong sa Rimonde na union, kwento ko lang na contact nila ako. Gumagawa to ng tinapay. Yung kalaban to ng Gardenia na-contact nila ako sa TikTok. Nag-message itong si Andrew sa akin sa TikTok. Tapos, pinuntahan ko Laguna, sa Union. Laguna. Hindi, buo na yung union nila. Mabuhay. Pa-CBA na sila. Mabuhay. Wala silang abogado. Kinontak nila ako. Mm. Meron akong CBA sa Laguna. Katabi lang nila, Suzuki. Ayun. Pagtapos ko dun sa Suzuki, pinuntahan ko sila. Kaya ngayon, tinutulungan ko sila sa kanilang CBA. O yan, mga Ayos, kamanggagawa na nanonood, nakikinig sa namin kontakin nyo, Batas Manggagawa. Pag may usaping legal sa paggawa. Na-tsempohan ko lang. Kasi sobrang sa TikTok, sobrang dami araw-araw nagme-message yung TikTok, Facebook ko. Pagka nakswerte akong click, yun, mababasa ko. Pero pagka, kunwari, tiyatamad na ako, sa sobrang dami, hindi ko mauubos. Ang hirap na, parang 200 kasi maximum sa akin 200 eh. Yun lang ang maximum eh. Pero libo-libo talaga yun eh. Mag-message sa'yo? Libo-libo. Ano mga messages na natatanggap mo? Kung ano-ano lang, may mga threat. Dilawan ka. Ano ka pala, DDS ka. May mga ganun. Minumura nga ako eh. Minsan, madalas nagte-thank you ako. Thank you. Tapos Pero gusto ko tong mga content ni Ellie. Si Ellie, kapag ka sinabing, pag mayroong mga nagsasabing DDS siya, babanatan niya DDS. Pag may nagsasabing BBM siya, babanatan niya BBM. Pag may nagsasabing pink lawan siya, babanatan niya pink. Pag may nagsasabing ND, babanatan niya ND. So lahat talaga binabanatan niya at Rainbow ka na. Lahat ng kulay binanatan. Diba, ang kulay ko basta ay kulay ng manggagawa. Ano ba kulay ng manggagawa? Kayo manggi. Yan. Paano ko ba violet? Violet. Rebranding tayo. Kamote. Rebranding tayo mga boss. Ayan, ang dami na natin na pag-usapan. Alam ko parang naka-isang oras na tayo. Putangin, natatagal pa yung yung issue na yan. Sana naman ay maano na yan. Sana yung kay Sara Duterte na yan. Matapos saka BBM na yan. Kasi hindi natin issue yan. Tama. Hindi issue ng manggagawa ng manggagawang Pilipino. Sa banggaan ng mga trapo, walang mapapakinabangan ang mga Pilipino. Pwede ba yun? Ay, may taga-Suzuki daw. Hello po, mga taga-Suzuki. Hello. Sige. So, that's our show. Next week ulit. Next Subukan week natin lagi pagka mga viewers ito po ay tape. Tinetape namin tapos nila-live din namin. So kung gusto niyo ulitin to sa YouTube, ipo-post din po namin ito na mas edited na. Ito raw. Yung live. Ito raw. So yun na naman. Last words, Mark. Ayun, wala naman akong last words na banggit naman na lahat. Magandang gabi na lang sa inyo at sana abangan niyo pa kami sa mga susunod na episodes at salamat sa inyong continuous na support sa amin. And ayun, si Elijah na yung magsasalita po. Ellie? Yun. Ito sa awayan na to. Lutasin ang problema ng bayan, hindi ng mga trapo at kawatan. Yan ang natin yan. Slogan natin. Dito sa issue ng... Ulit yan? Lutasin ang problema ng bayan, hindi ng mga trapo at kawatan. Mga oligarko, mga bilyonar, mga negosyante, mga politiko na mga magdanakaw na nag-aaway-away. Wala tayong mapapala dyan, mga boss. Okay, kung wala pa kayong party list, 85 ka manggagawa sa balota. Biglang plug Buwagi ng provincial rate, taas ang sahod ng mga manggagawa, patupad ng living wage. Eli po ng Eli San Fernando. TikTok at Facebook. Antayin niyo po ako sa YouTube. Pupunta na ako sa YouTube. Stay put lang kayo dyan, mga boss. Love you! Sige, Jen po ng Batas Manggagawa. Kung nagustuhan nyo yung content namin, pwedeng pa-share po yung TikTok, yung YouTube, nasa Facebook din kami, etc. Para po mas marami pang makakwentuhan. Subukan namin na linggo-linggong gawin to. Mas interactive na ngayon. May live tayo. So po pwede yung mga live questions natin. Lista Abangan nyo nyo na. lang lagi. Yan. Baka every Wednesday, no?
Siguro mag-every Wednesday tayo ng ganito. Mga live. And Saturday siguro kung kakayanin. Yes. So yun, salamat sa panonood. Salamat sa panonood ng kalokohan namin at kagaguhan namin dito. Okay. Kita-kita po tayo uli no, sa susunod na linggo para sa isa na namang episode ng Politikang Ina Mo! Direct Cut!